Matapos ang naging interview ni Dennis Padilla sa channel ni OG Diaz, ay nagpaunlak na din ang dating asawa ni Dennis na si Marjorie Barreto hinggil sa issue ng katatapos pa lamang nakasal ng kanilang anak na si Claudia Barreto. Ayon kay Marjorie, ayaw na umano sana niyang magpa-interview pa dahil para dito, palengkera na umano ang dating nito. Ngunit dahil sa mga sinabi ng dating asawa na ama ni Claudia na si Dennis ay nagpaunlak na ito ng interview kay OG Diaz. Kahit na ayaw niya daw sanang sirain ang nararamdaman ngayon ng bagong mag-asawa. Isa-isang sinagot ni Marjorie ang naging rant ni Dennis Padilla sa social media. Kabilang na dito ang nais palabasin ni Dennis na si Marjorie umano ang dahilan kung bakit malayo ang loob ng kanilang mga anak. Ayon kay Marjorie, wala umano itong katotohanan dahil ang totoo nga umano ay itong si Dennis Padilla pa ang sinisiraan siya sa tuwing nagkikita sila Dennis at ang mga anak nila noong mga bata pa ito. Gusto ko lang klaruhin. For 18 years na magkahiwalay kami, pinapalabas niya ako ang nagpe-prevent na maging close siya sa mga anak ko. Na bini-brainwash ko ang mga anak ko laban kay Dennis. Hindi totoo yan. Wala nang bata pa mga anak ko. Bago kami hiwalay, 18 years ago, so imagine ko anong mga edad ng mga anak ko doon. Tuwing hinihiram niya ang mga anak ko, para sa kaalaman ng lahat ng tao, and as God is my witness, ako ang sinisiraan niya sa mga anak ko. Okay? Dennis, huwag mo itong i-deny ever because ang lagi mo sinasabi, tuwing susunduin niya mga anak ko, paglaki niyo, I will tell you what your mom did to me. Paglaki niyo, all the time. Pagpapatuloy pa ni Marjorie na witness sumano ng kanyang mga anak kung paano silang mag-away ni Dennis nung mag-asawa pa sila. Hindi lang daw sa salita dahil nakaranas din umano si Marjorie Barreto ng pananakit mula kay Dennis Padilla na naging dahilan pa nga ng pagkawala ng kanyang eardrum. Ano ka nag-away? Talakan lang? Wala namang physical? No. He was physically abusive to me. He was OG. I have been quiet for 18 years. Dennis, you were physically abusive. He has a very bad temper. And I'm sure maraming makakaalam nito yung gaano siya nakakatawa sa mga tao. Yun ang opposite niya, OG. Konting walang bagay na away, manununtok na yan, mananampal na yan. My kids saw that. And the biggest physical abuse that he did to me was when Julia was a few days old. Kakapanganak ko pa lang sa kanya. Galit siya sa akin. Parang I complained about something. Naglalakad ako papasok ng kwarto from the back. He hit me so hard, my ear. Lumipad talaga ako kasi hindi ka nakailag di ba? Talaga nawala yung eardrum ko. Julia was days old, okay? Like baby. And to this day, I suffer that, OG. I had to go through a surgery that they had to recreate an eardrum. Sa mahigit 18 years umano nilang paghiwalay, never daw pinagbawalan ni Marjorie ang kanilang mga anak na makipagkita kay Dennis Padilla. Patunay na dito ang mga larawan na ina-upload ni Dennis sa kanyang social media na kung saan maliliit pa sila Julia Barreto. Ayon kay Marjorie, malaya umanong makipagkita ang kanyang mga anak kay Dennis. Sadyang si Dennis lang umano ang hindi nakikipag-communicate sa kanila. Nagsimula lang naman umanong magparamdam si Dennis Padilla nang maging artista na si Julia Barreto dahil pakiramdam nito ay nais ni Dennis na masali ang kanyang pangalan sa pagsikat ng kanyang anak. I have been estranged with him for many years, but if you remember, sinasabi kasi ng tao, ipinagdadamot ko ang mga anak ko sa kanya. Kung nakikita niyo lahat ng Instagram posts niya, na paulit-ulit ang mga litrato kasama ng mga anak ko, because for the first 18 years na magkahiwalay kami, a good 5, 6, 7 years, I think of that, he would see the kids freely. Walang nagsastop. Hindi ko alam kung saan na nakukuha yung kwento niya, pinipigilan ko ang mga anak ko. Yun yung mga picture na pinapalabas niya. Yung mga graduation ng mga bata, kasama ako doon. Pwede nga kaming pagsama pa noon okay? Kasama siya 7 years. Nagsimula na naman si Dennis niya nung nag-artista na si Julia. Simula na nag-artista si Julia, iba na, galit na siya. Diba? Gusto niya na malaman anong mga schedule ng mga anak ko. Ano ng mga projects ng mga anak ko. Doon siya alam mo na kung ano ibig sabihin, ayoko na sabihin sa TV. That's the only time he started to feel anger. Siguro sabi niya, oh my gosh, hindi ako parte nito na sumisikat yung bata. Okay? Then beginning of that na nag-artista na si Julia, that's when he started granting interviews. OG, okay? Paulit-ulit yan. And Julia would lose endorsements sa paninira niya. And hindi natin alam, kanino ka ba talaga galit? Diba sa akin? Bakit
I kept quiet all these years. And then my children work hard, Audrey, to be where they are. Blood, sweat, and tears yan. They work very hard to be where they are. You know, bakit mo sisirain? Dennis Padilla, 18 years, you have had no financial support. Never mind. But God saw us through that. Nakaraos kami. Okay, salamat. Thanks and no thanks. Hindi mo sinuportahan man ako. Pero kung hindi ka makakatulong, the least you can do, so mong siraan. Diba? Kung lacking ka sa pera, which I don't believe, kasi nag-umpisa naman siya ng pamilya. Nagkaanak pa siya ng ilan ton. Pero mga anak ko ayaw niya suportahan, ayaw niya maging magpakatatay, ayaw niyang protektahan. Diba? Huwag mo nila siraan, huwag mo nang tulungan, huwag mo nang tulungan ang mga bata, huwag mo lang kipain, huwag mo lang saktan. Diba? I get it now. Strong ang foundation ng love ni Marjorie with the kids. Kaya ganyan, you have to build that strong love and foundation of relationship sa mga anak mo. I'm glad this interview happened. While not everyone may understand the side of the mother and her children, I am grateful that Miss Marjorie finally had a chance to share her truth. Just like I suspected before, there's so much more to this story than what Dennis allows to the public to see. In all his interviews, he always paints himself as the good guy, making the kids and their mother look like the villains. Miss Marjorie very well explained the situation. Thank you, Sir Audrey, for letting her know the public the real story. Salute to Miss Marjorie for being honest. At first, I doubted Marjorie because she always chose to be silent at all times. It's good to hear their side of the story. Hindi para pagfiestahan kung hindi para maliwanagan lang ang lahat. It's not about who is the bad cop between the two, but who is telling the truth. Kahit ano pa, sana lang they will be in good terms in the future. Life is short.